SMNI host na ang intensyon gibain si Martin Romualdez. Di ba? At confirm din mga kababayan kung sino yung mga grupo ng mga retired generals na una nang binulgar po ni General Browner na nasa likod ng distab. Lantaran na mga kababayan na kumampi si Inday sa mga confessed fake news peddlers. Bakit niya Mr. Maravillas? Nagpalabas siya ng official statement po ng pakikiisa at suporta. Yan po mga kababayan ang official statement galing sa Office of the Vice President mismo. Galing mismo kay Inday. Pinalabas po kahapon. Pero niya Mr. Maravillas, pagdating sa bullying ng China sa ating Philippine Coast Guard, walang official statement si Inday. Mayroon din pa. Kaya lang hindi maintindihan. Talaga itong impact leadership po. Hindi po ako ang may gawa nito Yung impact leadership yung nag-publish ng balita po. Hugas naman tayo kamay. Hugas kamay tayo, Pilato. Ayan po. Top government officials on China's latest aggression against Philippine vessels in WPS. Si Inday po, nakasulat sa Chinese. Baka joke lang naman po ito ng impact leadership. Kasi sa totoo lang, wala man pong statement si Inday. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe na po mga kababayan dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966 8020949. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na niya Mr. Maravillas. Balikan natin mga kababayan yung official statement ni Inday. Talaga niya Mr. Maravillas, kumampi siya sa mga confessed fake news peddlers. Kumampi po. Nagpakita na ng tunay na kulay. Sa bagay, alam naman natin mga kababayan, matagal na kung ano yung tunay na kulay nila. Pero ngayon, at least, sila mismo ay yung nag-confirm. Ito yung pinalabas niya kahapon mga kababayan. Assalamualaikum, sabi niya. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. So with this statement mga kababayan ni Inday, confirm kung sino yung nasa likod sa paninira mga kababayan ng Kongreso, kung sino yung utak mga kababayan sa likod ng mga false accusation ng dalawang SMNI host na ang intensyon gibain si Martin Romualdez.
Di ba? At confirm din mga kababayan kung sino yung mga grupo ng mga retired generals na una nang binulgar po ni General Browner na nasa likod ng distab. Di ba mga kababayan? Yun ang ibig sabihin nitong statement ni Inday. Kahit hindi niya sabihin, yun po ang ipinapahiwatig. Di ba? So dapat na niya talaga, Mr. Maravillas, mag-ingat yung ating Pangulong Bongbong. Matagal na natin pong sinasabi. Lalo na ang barkada nila po, si Elo Garci, na may reputasyong ganon, mga kababayan. Sabi rito, noong December 5, ikinulong sina Dr. Badoy at Ka Eric sa House of Representatives matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na malayang makapagpahayag at sa malayang pamamahayag. Hindi po kasama sa freedom of the press yung paninirang puri at pagpapalaganap ng fake news. I must know kasi po napakatagal ko po sa profesyong ito. I am a journalist and KBP member, mga kababayan, for close to 40 years. Hindi yon kasama sa karapatan namin. Yung manira sa kapwa. Tama po. Kaya nga po may, may batas laban sa libel and cyber libel po. Pero hinahangaan po ni Inday ang confessed na fake news peddlers. Inamin niya po sa harap ng Kongreso. Sabi niya, kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni na Dr. Badoy at Ka Eric para ipaglamang ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Yung mismong saligang batas po, yung vinayolate ng dalawa, sabi doon sa investigation, nadamay nga pati yung nadamay pati po yung SMNI, tambak yung violations. Hindi lang yung franchise ng SMNI, yung KBP Code, pati mga kababayan yung konstitusyon. Sabi yan po ni Representative Migs Nograles na kababayan ni Inday. So sabi niya, una nang nagpakita ng katapangan at karapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurgency o insurhensya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Nag-manifesto kasi mga kababayan yung mga retired generals. Kasama doon si Esperon. So this is statement, mga kababayan, just confirmed nung sinabi ni Browner na may mga retired generals po na kakampi nila na ang sabi, nagbabalak po ng hindi ka nais-nais laban sa administrasyon. Paano naman na niya, Mr. Maravillas? Di ba ginatungan ni Maudig's? Yan nga po. Pero biglang deny si Maudig's. So ito po yung confirmation, mga kababayan, na may mga grupo talaga sila. So sabi niya, ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng Armed Forces ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Malinaw po na nagpaparinig si Inday sa kanyang official statement. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media, social media practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Dr. Badoy at Ka Eric. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Syukran. Sara Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of the Department of Education. So kung ano-ano, mga kababayan, ang pinagkakaabalahan ni Inday, kaya nangungulilat yung DepEd. Di ba po?
Di ano niya Mr. Maravillas with that statement ni Inday. Alam na ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung gagawin po. Pag si President Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi na na-invite si Inday sa cabinet meeting, alam na po ang ibig sabihin. Lalo pa kung sa susunod na biyahe, foreign trip ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na po si Inday yung caretaker ng ating gobyerno. So, aabangan natin mga kababayan yung mga magiging future actions ng ating Pangulong Bongbong. Meantime, magmasid muna tayo po. Pag nangyari yon, nag-ibig sabihin, tuluyan na pong nawasak yung unit team. Sabi nga natin po, pag nawasak ng tuluyan ang unit team, wala man pong walang kasalanan yung ating Pangulong Bongbong. Ang lahat pong kasalanan nandun kay Inday at sa kanyang pamilya, sa kanyang kampo po. Kasi sila po yung nagsimula ng gulo mula doon sa issue ng tambalos-los. Di ba? Kung saan dinemote si GMA sa pag-attempt mga kababayan na agawin, ikodita po yung speakership. And the rest is history mga kababayan. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga propaganda nila. Kasi binabaliktad nila yung kwento. Minamali nila yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez. Baliktad po ang katotohanan. At siguro naman po, nasubaybayan ninyo, lalo na po yung issue sa confidential fund. Kung baga tinanggalan ng confidential fund si Inday, unang-una hindi maipaliwanag kung paano nilunok yung 125 million pesos in 11 days. Pangalawang punto mga kababayan, si Inday mismo yung nagsabi na I leave it anya to the wisdom of Congress. Pero nang tinanggal po, kasi yung wisdom ng Congress, ilipat anya natin kasi may pangangailangan yung ating mga security agencies tulad ng Coast Guard, National Defense with the issue sa West Philippine Sea. Ayo, nagtantrum si Inday, hindi na kinikibo si Martin. You see, mga kababayan, yun ang kwentong totoo. Tapos biglag yung mga kaalyado niya, ito na nga po, mga kababayan, na yung mismong tatay niya, siniraan yung Kongreso. Tinawag na bulok, the most rotten institusyon. At tinakusahan si Martin, mga kababayan, na nag-aambisyon na magpangulo. Kung saan, wala mang ganong statement po si Martin. Hindi man po kumikibo si Martin habang inaaway siyang inaaway ng mga Duterte. Tapos ito na nga po, yung issue sa 1.8 billion travel expenses daw ni Martin na napag-alaman, mga kababayan, sa congressional investigation. Fake news pala po. Inamin mismo po ni na mali. Hindi totoo. Inamin ng dalawa. Lalo ni Ka Eric po. Tapos dito kumampi mga kababayan si Inday. What? You see? Pero anya Mr. Maravillas, ano yung pinakita mong statement ng mga top officials na yung si Inday, Chinese character yung nakalagay? Ito po siya. Ang may gawa nito po, impact leadership. Nakita ko lang ito mga kababayan na pakalat-kalat sa timeline ko. Sabi diyan, top government officials on China's latest aggression against Philippine vessels in WPS. Sabi ni Mig Subiri, Senate President, I urge President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to send the current Chinese ambassador home. He has done nothing to address the continued attacks of his government on our troops and on our people. Si Speaker Martin Romualdez naman po, sabi niya, we demand that Beijing take immediate and concrete actions to cease these aggressive activities and uphold the principles of international law. The Philippines stands firm in its sovereignty and jurisdiction over Bajo de Masinloc in its territorial sea. We will not be intimidated nor will we stand down in the face of these unwarranted and illegal actions. Pero si Inday po, hindi maintindihan yung isinulat ng impact leadership.
Nakasulat po sa Chinese characters. Bakit naman na niya Mr. Maravillas ganyan? Actually, sa tingin ko po, pang-asar na lang naman po ito ng 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 impact leadership. Pero makahulugan ang ibig sabihin po. Kasi sa totoong buhay, wala man pong statement si Inday. Ever since mga kababayan, never na nagpaabot ng kanyang saloobin si Inday. Other than po, mga kababayan, nung Independence Day yata yun ng China, nagpalabas siya ng statement. Pero, sa salitang Chinese, yan lang po mga kababayan. Pero dito sa issue ng West Philippine Sea, never na nagpalabas ng statement kung ano yung kanyang stand mga kababayan dito. Kaya alam na ng mga mamamayang Filipino kasi kung ano yung saloobin ni Inday. Di ba? But anyway, choice niya yan mga kababayan. Sa 2028, tayo po yung magdidesisyon siyempre. Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.